Mula sa mumunting bunga ng kakao, dito nagmula ang pinakakilala ngayong pagkain at kinahuhumalingan ng lahat na tsokolate. Ngunit alam nyo ba na mayroon din palang rich and flavorful history ang Proud's favorite na ito? Bilang isa sa mga produktong dinala sa Pilipinas sa pamamagitan ng galleon tree noong panahon ng mga Kastila, hindi agad naging popular sa panlasa ng mga Pilipino ang tsokolate. Chocolate was actually a product of South America. No? Mukhang naging bahagi ito ng cargo or one of the products that came with the galleon trade. No? It didn't become that popular before kasi I think at that time no, the taste for chocolate wasn't that widespread yet. No? And as we all know, the chocolate bean, if it's processed, is bitter and like coffee. Ngunit sa pagdaan ng panahon, naging parte na ang tsokolate ng hapagkainan ng bawat Pilipino. Minsan ito ay ginagamit na pampagising sa umaga at minsan naman ay panghimaga sa hapunan. Base sa nobela ni Jose Rizal, mayroong dalawang uri ng preparasyon para sa paggawa ng tsokolate, ang tsokolate E at tsokolate A. One of the characters that describes how the friar would serve chocolate to his guests. Sinasabi nila maghain ka lang yung tsokolate A. Pag sinabing tsokolate A, in Spanish A is aguado, meaning it is watered down. Ang tsokolate E ay mas makapal kung ikukumpara sa tsokolate A. Pinaniniwala ang mas mataas na klase ng inumin ang tsokolate E kung ikukumpara sa A dahil mas purong tsokolate ito at mas malalasap ang lasa ng tsokolate. Gayunpaman, marami pa rin ang nagsasabi na para sa kanila mas katakam-takam ang tsokolate A. Ang tsokolate A ay mas madaling inumin dahil sa mas malabnaw na texture nito. Ngunit paano nga ba ginagawa ang tsokolate A? Aming binisita ang Coconut Batirol upang makita ang proseso ng paggawa ng inuming ito. Ito ang proseso ng paggawa ng tsokolate. Una, dapat meron tayong tsokolatera. Pangalawa, dapat meron tayong batirol or tinatawag natin na wooden stirrer. Pangatlo, meron tayong chocotableya. Ito ay nagmula pa sa Leyte at ang kagandahan nito, mas smooth at mas quality. Una, ilagay ang chocotableya sa chocolatera. Pangalawa, isang tasang mainit na tubig ibuhos sa chocolatera. At ang pangatlo, gamitan natin ng batirol or yung wooden stirrer para i-rub at mag-mix yung mainit na tubig sa chocotableya. I-continue nating i-rub ang batirol na may chocotableya sa mainit na tubig para mag-mix yung tableya at magkaroon tayo ng isang resulta ng isang tsokolate. Para din umakyat yung foam na magkikreate ng masarap and aroma na tsokolate. Wala nang masasarap pa sa mainit at bagong gawang tsokolate A. Pwedeng-pwede pang merienda, sabayan mo lang ng tinapay at siguradong busog ka na. Kakaibang gimmick naman ang tampok sa chocolate dahil hindi lang nila ginagamit ang tsokolate sa masarap na desserts at pastries, ngunit pati rin sa ilan sa kanilang mga inihahaing putahe. Gaya na lamang ng kanilang chocolate chicken pasta kung saan binabalot ng chocolate shavings ang cacao rubbed chicken strips na nagsisilbing rekado sa pasta na may light cream sauce. Mapapawaw ka naman sa chocolate fries kung saan ang hand-cut fries ay nilalagyan ng melted chocolate na may kasamang aioli dip na saktong pangbalanse sa malinamnam na lasa nito. Kung tutusin ay perpektong lugar ang Pilipinas para pagtamnan ng mga kakao na pinanggagalingan ng paborito nating tsokolate. Bukod kasi sa temperatura ay perpekto rin ang lupa upang mamunga ang mga puno nito. Ang ating bansa ay very suitable for cacao production. The climate condition and soil characteristics natin, very conducive. Magandang-maganda para sa cacao. So, we can really compete in terms of selling, not only domestically, but for the export market. Pagdating naman sa kalidad ay sure na top quality ang Pinoy Cacao, ngunit upang mas bumenta pa sa pandaigdigang merkado ay patuloy ang pagpapaunlad sa mga ito upang makamit ang international standard. Just to make sure that it's processed properly and the quality is maintained so that they can have at least a pre-processed cacao and not just the raw beans that goes out of the country.
ay tatangging nakikipagsabayan na ang mga tsokolateng gawang Pinoy, kaya naman hindi malayo na sa mga darating na panahon ay mapabilang na sa mga top exporters ng tsokolate ang Pilipinas. Efraim Gaitos, News Team 13.